Si Ripple po na kilalang kilala natin bilang isa sa mga pangunahing kumpanya sa blockchain at saka digital payments ay nag-apply na ngayon ng US National Banking License at isang Federal Reserve Master Account para sa kanyang stablecoin na si RLUSD. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit po ito mahalaga? At ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ginagawa ni Ripple at kung ano itong si RLUSD. Yan, alam naman natin lahat na si Ripple ay isang San Francisco-based payment company na nasa likod ni XRP. Pero ngayon, hindi lamang po si XRP ang binubuo ni Ripple. Sa pagtatapos po ng taong 2024 or last year, ay inilaunch po nila si RLUSD na isang stablecoin kung saan ay nakadikit or nakatali po ang kanyang value sa US dollar. Stablecoin po itong si RLUSD. Ibig sabihin ay hindi ito parang ibang cryptocurrencies na pabago-bago ang kanyang presyo. Ang halaga po ni RLUSD ay halos laging katumbas ng $1. Kaya marami po sa mga investors at saka institutions ang tumitingin dito bilang isang secure na digital asset. Ngayon ay bakit gusto po ni Ripple ng US National Banking License? Simple lamang po, gusto ni Ripple na ma-regulate itong si RLUSD hindi lang sa state level kundi sa federal level na rin. Ibig pong sabihin ay gusto po nilang mas maging legit at saka trustworthy ang kanilang stablecoin sa mata ng buong Amerika. Noong nakarang taon ay nakuha po ni Ripple ang state banking license mula po sa New York Department of Financial Services or NYDFS. Pero ngayon ang target po nila ay ang mas mataas at yan po ang National Bank Charter mula sa Office of the Comptroller of the Currency or OCC. Kapag nakuha po nila ito, magiging isa si Ripple sa napakakaunting crypto companies na may parehong state at saka federal licenses. Sa ngayon si Anchorage Digital pa lamang ang may ganitong klaseng lisensya. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng dual oversight para kay RLUSD. Ayan, dual oversight for RLUSD. Sabi po mismo ng CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse, ang pagkakaroon daw ng dual oversight ay magiging bagong standard ng tiwala sa stablecoin market na ngayon ay nagkakalaga ng mahigit $250 billion. Ang ibig pong sabihin ng dual oversight ay kontrolado at pinapantayan si RLUSD ng parehong state at saka federal regulators. At parang sinasabi po ng Ripple na walang duda, ligtas at regulated itong si RLUSD. Ito rin ang nagbibigay ng legitimacy at saka security lalo na para sa mga institutional investors na ayaw pumasok sa crypto kung hindi po sila sigurado sa regulasyon. Ayan. More crypto companies pursue federal banking licenses. Ano naman ang Federal Reserve Master Account at bakit po ito mahalaga? Bukod po sa banking license ay nag-apply din si Ripple ng Federal Reserve Master Account sa pamamagitan po ng kanilang subsidiary na Standard Custody. Pero teka, ano nga ba ang master account na ito? Isipin po ninyo ito bilang VIP access sa mismong system ng Federal Reserve. Kapag meron ka nito, pwede kang direktang maglagay ng reserve deposits sa Fed. Isang bagay na bihirang-bihira lang ipagkaloob. Sa madaling salita ay mas ligtas po ang pera ng users ni RLUSD dahil literal na hawak ng Fed ang kanilang reserves.
Ayon po sa isang crypto journalist na si Madam Eleanor Territ, ay mas mahalaga pa raw ito kaysa sa National Bank Charter. Ang Fed Master Account ay tinatawag niyang Diamond level, habang ang Bank Charter naman ay Platinum. Kaya yan po pala. Ripple applies for Fed Master Account. Ayan. Ayan po yung actual na tweet or post dito ni Eleanor Terret sa X platform. Ngayon ay bakit po big deal ito dito sa crypto industry? Matagal na pong gustong ma-regulate ng maraming crypto companies ang kanilang operations. Pero napakahirap makakuha ng National Bank Charter sa Amerika. Kaya't kapag si Ripple ang ay nagtagumpay po rito, para itong pagbungad ng bagong era sa crypto. Ang formal na pagtanggap ng US financial system sa mga crypto-based institutions. Dahil dito, sumusunod na rin ang ibang malalaking kumpanya sa crypto gaya ni Circle at Fidelity Digital Assets sa pag-apply ng kanilang banking licenses. Mukhang nagiging mas open po ang OCC ngayon, lalo na't ang bagong chairman nila na si Jonathan Gould ay crypto-friendly. Siya ay kilala po sa pagsuporta sa crypto innovations, kaya mas malaki po ang chance na maraming applications ang maaaring maaprubahan. Ngayon ay gaano naman po kalaki si RLUSD ngayon? Bagamat bata pa itong si RLUSD, ay siya po ay ipinanganak lamang noong December 2024. Pero yan, mabilis po siyang lumaki. Sa ngayon siya ay nasa ika-siyam na pinakamalaking stablecoin sa buong mundo, or nasa top 9 po siya. Mayroon na po siyang market cap na $469 million at ang kanyang daily trading volume ay umangat ng 10.80% nitong nakarang araw, kung saan ay umaabot po sa $57.01 million. Malinaw po na tumitibay at lumalawak ang paggamit sa kanya. Bilang panghuli ay ang pag-usapan po pala natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Una, kapag mas regulated itong si RLUSD at mas trusted or pinagkakatiwalaan po ito ng mga institutions, mas magiging available at reliable po siya sa mga crypto exchanges na ginagamit natin dito sa ating bansa. Pwedeng dumami po ang paggamit nito sa trading pairs, DeFi platforms at maging sa mga remittance services. Pangalawa, para po sa mga naghahanap ng stable na lagakan ng value sa crypto, malaking tulong ito. Kasi habang unstable po si Bitcoin at ang ibang altcoins, si RLUSD ay mas ligtas at kontrolado. At ang pangatlo, kung tumaas pa ang tiwala ng US sa mga crypto firms tulad ni Ripple, maaari po itong magbukas ng mas malalaking oportunidad para sa global adoption. At syempre, kasama na po tayo dyan. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, isa po itong napakalaking hakbang para sa buong crypto industry. Pinapakita po ni Ripple na pwedeng pagsamahin ang mundo ng blockchain at ang traditional banking system sa isang transparent at saka regulated na paraan. Habang marami pang crypto projects ang lumalaban sa gobyerno, si Ripple naman ay piniling makipag-collaborate at mukhang gumagana po ang kanilang approach na ito. Kung magpapatuloy po ito, hindi po malayong dumating ang panahon na ang mga stablecoin tulad ni RLUSD ay magiging parte ng araw-araw po nating pamumuhay. Mula po sa pagpapadala ng pera, pagbabayad ng bills, hanggang sa paghawak ng savings. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.